Ayun mga kababayan, ngayon muli natin babalikan si tatay. Ay, ang linis. Nalinis niya. Ay mga kababayan, ang ganda oh. Ayan. So, tulay niya, ito yung tulay niya, Kuya Rick. Yung sinasabi mo, Kuya Rick. Ito yung ginawa natin. Ay, tay! Tulog ka? Tay, nalinis mo ah. Ayun na mga kababayan, tinanggal na ni tatay yung kaya malinis na tingnan. Ayun oh. Wala na yun. So ayun na lang ang kabuuan ng kubo ni tatay. Tapos dito siya dadaan. Tayo ka dyan tay, para makita ni Kuya Rick na yan. Dyan si tatay dadaan, Kuya Rick. Ayun. Tapos diyan sa dadaan, pagpasok niya, ito yung pinto niya. Yan. Ito pinto, doon hindi na lagyan ng loob, dito na lang sa labas. Ano balak mo tayo? Magtitinda ka dyan? Oo. Oo. Ako magpako. So ayan Kuya Rick, dyan natin ilalagay yung pinto. Tapos yung dito, dyan na natin pintuan. Total may bintana naman tayo, di ba? Oo. Lagyan mo na tayo kortina. Tayo malinis na loob, nilinis mo? Nag-gold ka? Ang galing nga. Be ako be. Mas malakas ako sa'yo. Ayan mga kababayan, naglinis si tatay. Ayan. Malinis na yung ni tatay oh. Ayan, naglinis tayo na. Aba, ganda na gawin mo nga damit tayo. Ayan, malinis na yun, kaya lang mancha lang talaga yan. Tuyo yata yun eh. basahan ang basa dyan. Punasan mo ng basa tay. Nang basahan yung ayun oh, para matanggal ang mancha. No? Paano nabasa ko itlog? Itlog ba yan? Oo. Kaya Ay, pala. lalaki wala pa no. Linoleum. Oo, palapak na. Oo. Sabi ni Ma'am Lani Wonder Woman, handyman para si Ate Lea. Galing naman. Handyman ka daw. Diyan, mayroong yelo dyan tayo. May yelo dyan. May yelo dito. Matras. Ayan, pinto na. Pintuan na. Baliktad, baliktad. Ayan.
Oh, swabe. Pag nadingdingan, yari na. Bisagra, pinto na tay. Grabe. Ang galing. Ayun na mga kababayan, yung pinto ni tatay. Lalagyan na lang ng ng plywood. So ayan. Ayun Kuya Rick, ang pinto niya dito. Yan, yun ang pinto niya dito. Kortina na lang yan dyan. Yan ang pinakapintuan niya. Kanina ko wala ito nakapain. So ayun mga kababayan, ang pinto ni tatay. Ayan na, buo na yung pinto ni tatay. Kakabit na lang yan. Ayan. So yun mga kababayan, siyempre, unang-una ako po sobrang nagpapasalamat sa lahat sa mga tumulong kay tatay. Dati ay kanyang kubo ay pabagsak na. Ngunit ngayon ay nasa maayos na ang kanyang kubo. Maganda ng kanyang tulugan. So ayun mga kababayan ko, sabi natin si tatay. Ayun mga kababayan, si tatay Dani, siyempre, kasapin din natin kung ano ba ang kanyang nararamdaman ngayon dahil natapos ng kanyang bahay. So ayun mga kababayan, yun ang pinaka kwarto na niya, bali nakabahay na niya, yung unang natin. Tapos ito ay ginagawa natin ngayon para pinaka-dugtong na lang ito na gagawin niyang tindahan. So siyempre si Tatay Dani, sobra din naman ang kanyang kadalakan na hindi niya lubos akalain na sa pamagitan po ng Pinoy Vlogger Charity Group ay nabuo ang kanyang bahay. So tay, anong nasabi mo ngayon tay, kasi dati nakatira ka lang sa yung bang talagang kubo mo, pero warak-warak na talaga. Anong masasabi mo sa ating mga kababayan? Masaya po sa mga tulong na po sa akin. Maraming po salamat. At nakasala po, marami po kayong matulungan na tulad ko. Pag kayong nagala po ako, inatag po ako kayo sa bago nito dahil maligaya ka po na nagsusubito na mapahitala ba pero nakatulog po ang mga nakakapahit po karoon. Sana po, marami po kayo malugal at marami po salamat at maligaya po ako dahil po nasapit po ko na maganda po Bahay niyo. at saka hindi na po ako bababasa. Ayun. So tay, ang tanong ko sa iyo ano ba yung pinagkaiba ngayon sa dati mong kubo at saka sa ngayon? Sa simula po binigyan pa naman at saka medyo mahirap talaga po at saka sa bata malabo rin at saka medyo naglalakas lang po at saka nakakalala ko naman pero maligaya po ako sa mga tulong doon. Okay. So ayun mga kababayan, si tatay ay maligaya po na bakit papasok po Pasko. So At paano po, bakit na ba na, kahit sa mali, maligaya po siya. Pasalamat po, sa malaking tulong po yung mga ko. So ayun mga kababayan, grabe kasi nakikita ko kay tatay yung habang ginagawa namin yung bahay niya, magsimula nung binabaklas namin, nung inatid namin ang kahoy, talagang nakapasabi na po siya na kahit sa panaginip ni tatay, di ba sabi niyo? Kahit sa babag, nalo na ito. Kahit puro araw na po talaga, kabalak, balakada po isa. Kahit sa panaginip na lang, sa panaginip niya,
hindi niya maano na magawa ang bahay niya. Bago ko, ilang taon na po ito eh. May ilang taon na kayo dito tayo na ano? Babagsak na po ito eh. Siguro baka umabot na po na sa taon na po siguro. Ay ano, nagsala kayo anak ko, ganito na po magawa. Kahit paano naman, pagsasalta ko, nabuhay ko po kahit paano. Na ano po kayo, naluluha po kayo. Oo. Naluha sa kaligayahan si tatay. Naluluhaan talaga sa kaligayahan talaga po. Talagang sa ngayon po alagaan ko na po ang aking sarili dahil medyo Maganda na yung bahay mo. nagdaramdaman po eh. At saka hindi ka na mag-alala tayo na babagsak. Saka po, Ang bahay marami mo. pa ako iniisip na gusto ko pala mapapagawa. Pero sa mapulit pala, nababad ko kayo talaga na tinanong ko pa ako ng mga ibigay na papasalamat nito ako sa lahat po. Balik kaya po ako. Okay. So ngayon tayo, siyempre ako rin naman, ako naging masaya din ako. Dahil siyempre, ako ay sobrang pasasalamat sa ating mga kababayan, mga OFW. At saka yung Pinoy Vlogger Charity Group, lalo na po yung grupo namin, na yung kahit na yung iba ay nauwi na dito sa Pilipinas, na dating mga OFW, pero hindi po sila nagsasawang tumulong. Hindi po sila humiwalay sa grupo. Nandoon pa rin yung ano nila na pinagpatuloy nila ang kanilang pagtulong sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. So grabe, sobra po ang pasalamat ko. Sa totoo lang po mga kababayan, alam ko po napakahalaga ang bawat po sentimo, piso. Napakahalaga po para sa inyo dahil alam ko po yun ay talagang pinagpawisan nyo, pinaghirapan nyo sa ibang bansa para lang makapagpaabot kayo ng tulong kay tatay. Kaya sobra po ang aking pasasalamat sa inyo dahil sa totoo lang po mga kababayan, hindi po ganun kadaling kumita ng pera dyan sa ibang bansa. Alam ko po ang pinagdaanan nyo, pero ganun pa man, nandoon pa rin yung mga ginintuang puso. Ganun pa rin yung mga ginintuan yung puso. So alam ko mga kababayan na kahit na mahirap ang pinagdadaanan ninyo, pero hindi kayo nagbago. Patuloy pa rin ang inyong pagtulong sa ating mga kababayan. Siyempre pasasalamatan ko ang mga nagpaabot ng pera para magawa at mabuo at maayos ang kubo ni tatay. Hindi man ito mga kababayan, sabi natin na katulad ng mga babae na taga magaganda, pero ito ay napakaayos ng paggawa na rin, kahit sa gawa lang sa kahoy like material, pero nasa maayos at matibay. Tayo na walang kauga-uga, wala sa kauga-uga, matibay, walang tulo, wala kang pangamba na bumagsak. Sa katunayan mga kababayan, nung unang punta namin ni tatay dito na gagawin ng kanyang bahay, naabutan namin siya na nagtatali kayo ng ano tinatali nyo tayo? Bakit tinatalian nyo? Kasi ano, nabagsak na ba? Hindi na kaya magtrabaho eh. Kaya tinali-tali nyo na lang. Kaya talo-talo ko yung labang saka yung tapos ko doon. Matibay na talo. Oo, alambre talaga. Bumili pa kayo ng alambre ano? So, Tama talo. ayan. Tao na talo. Yan. So ngayon mga kababayan, pasasalamatan ko lang po ang mga nagbigay ng tulong. Ayan, para maano naman natin, siyempre babanggitin natin, babasahin ko lang mga kababayan. Ito po si Kuya Rick. Si Kuya Rick po ay ang kanyang YouTube channel, Rick Yam Vlog. Silang mag-asawa po, si Ma'am Jo Mac Yam Vlog, ay nagpaabot ng 6,000. 6,000 yung binigay nila. Tapos si Ma'am British Pinay sa London, yung po kanyang YouTube channel ay British Pinay sa London, na nagpaabot po siya ng 5,000.
Bali 5,000 na po ang napaabot niya. So ngayon mga kababayan, yung Mahulog kayo. so ang Pinoy Vloggers Charity Group, yun po ay pinagsama-sama ng ating mga kababayan na member ng Pinoy Vlogger Charity Group, na mga kababayan nating mga OFW na sa ibang bansa. Kasama din po lahat itong mga binabanggit natin, ay meron silang binigay na 2,300. At si Boss Bim naman po ay ang kanyang YouTube channel ay Boss Bim Channel, ay nagpaabot po ng 1,000. So ayan. At si ano naman po, si Jesus Christ Love and Care, si Ate Lilibet, ay nagpaabot po sa inyo tayo ng 5,000 para po sa kubo ninyo. Si Ma'am Joy Mar and si Marcer, Joy Mar Vlog at Marcer Vlog, mag-asawa po ay nasa Saudi, nagbigay po sila ng 1,000. Si Mami Iba po, ay ang YouTube channel po niya ay Iba Patmos PH, ay nag-abot din po ng 1,000. Si Kati Lab 25 Vlog, ay si Ate Kati ay nag-abot din po ng 1,000. So si Ate Page ay nag-abot din ng 200. So yun mga kababayan, ay maraming salamat po sa inyong lahat na nagpaabot ng tulong kay tatay para mabuo ang kanyang kubo. So mayroong kabuuang total ang na gastos natin sa kubo ay 22,500 ang kabuuang na ipadala ng ating mga kababayan. So mga kababayan, ito po yung kabuuan na ginawa natin sa bahay ni tatay. So yun, hanggang sa matapos. So ang kulang na lang ay pintura, mga ano, pero makapagantay naman yun, kaka na lang yung pag nakaipon. So ayun mga kababayan, tapos na ang bahay ni tatay. So mga kababayan, nagtira tayo dito ng dito yung open para hindi kaya mainit kay tatay. Pero may ginawa tayo dyan na pinto na takip-takip niya. So ngayon yung gilid naman, yung gilid niya, yan ang ginawa natin. Nilagyan natin ng mga 2x2 para yung hangin labas-pasok yan siya. Balik kalahati lang ang dingding natin, tapos yung ibabaw ay 2x2 na para makalabas lang yung makapasok ang hangin, makalabas-pasok ang hangin. So ayan mga kababayan, ayun. So yung harap, yung maliit may takip siya, ito bukas lang siya, ayan bukas, kasi ito ay sinakpan natin dito. So ngayon, ang daan ni tatay, pagpapasok, dito siya dadaan. Ito yung pinakatulay niya. Yan, tulay yan. Kailangan kasi mga kababayan hindi direkta para paglabas niya ng bahay niya, hindi kagad pinto ang kalsada ang madatnan niya. Kailangan mga kababayan, tutulay siya dyan. Yan ang pinakatulay niya. Ginawa natin siya ng tulay. Tapos, ito na yung pinakapinto niya. Ito may dingding yan dito. Ito na yung pinakapinto niya, yung kulay puti na yan. Ayan. Yan ang pinakapinto niya. Para pagkatapat niya dito, papasok sa dito. Ayan. Pagpasok niya, ito kagad yung bubong at saka niya. Yung pinaka balkonahin niya. So kung gusto niya gawin tindahan yan, yung butas na yan, yung binta-bintana na yan, pwede niyang gawin tindahan yan. Pero sarado lang konti dito ang ano natin, para hindi masyadong malaki naman ang bukas. Sa hangin naman walang problema kasi yan, bukas yan. Yung 2x2 na inilagay natin na yan,
labas-pasok ang hangin dyan. Siyempre, pagpasok mo dito, ayan, pag ano mo naman din may pinto naman dito. Yan, pinaka-pinto yan. Pero kortina na lang ilalagay ni tatay dyan. Pagpasok, ayan, ito yung pinaka kwarto. Ayan. Yan, ginawa siya ng misis ng patungan ng mga damit. Ayan. Meron siyang maliit na Durabox. Tapos yung iba, yan lang muna kasi hindi pa tapos yung banggir, ang pinaka series niya. So, yan lahat yan, ilalabas yan pagkatapos nito ginagawa. So, ayun, ang kabuuan mga kababayan. So, ayan. Open siya, ganon. Kalahati lang ang plywood. And then, ayan. Ayun. Pero ito mga kababayan, isasara natin yan kasi kalahati lang ang i-open natin. Kasi masyadong malaki. So, tama na yung ano na yan, pinaka bintana, pero may takip tayong ginawa dyan. Ayaw naman ni tatay nakabuuan. Bukas lahat yan kasi mga kababayan, daanan ito. Daanan siya na mga bata, baka mamaya biglang tumalon dyan sa bako, ano na yan, walang sara. Papasokin siya ito kasi ito gawin niyang tindahan. So, isasara natin yan. Ayan, sarado. So, ngayon, paglabas ni tatay dito, ayan. Ayan, ito na pinakapinto ni tatay. Paglabas niya rito, tulay siya dyan. Ayan. Tulay siya dyan. So, ayan. Yung kalsada, nalayo pa siya. Hindi ka mukha mga kababayan kung dito tayo gagawa ng pinto, paglabas niya kalsada. So, kailangan siguro didaan siya rin para sa kapalang kalsada. So, ayan ang mga kababayan, ang kabuuang bahay ni tatay. Ano na natin, nayari na natin. So, ayun mga kababayan, maganda na ang bahay ni tatay, nayari na natin. Yun ang kabuuang yari natin ngayon. Yun ang kabuuang yari ng bahay niya. So, laki na po ng ginanda. Hindi po tulad ng dati. Ito, ipapakita ko lang po sa inyo. Yan na yung bahay ni tatay dati ay pabagsak na po talaga. Yan, pabagsak na. Ito po yung bahay ni tatay. Yung dati na bago natin sirain. Ayan. So, yan. Nakita nyo naman yan na talagang pabagsak na yun. So, ngayon, ito na ang bagong bahay ni tatay. Kaya maraming salamat po Pinoy Vloggers Charity Group. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil kung hindi po dahil sa inyo, hindi po namin ito mayayari ang bahay ni tatay. Hindi po mabago, kundi yung pa rin yung bagsak. Yung pa rin yung bagsak ng bahay niya, pabagsak na po mga kababayan. So siyempre maraming salamat po sa lahat ng tumulong kay tatay. Lalo higit na po ang Pinoy Vloggers Charity Group. Ayan po. So maraming salamat. At sana po ay hindi kayo magsasawang tumulong sa ating mga kababayan, lalo na higit po na nangailangan ng tulong. Bye bye po.